Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Narinig niyo ba sinabi ni Sayad? Ngayon babasagin natin siya. Sabi niya, patawad dahil tinulungan niya daw manalo si PBBM. Ugoy. Ugoy. Tinulungan manalo si PBBM. Baka ikaw ang tinulungan ni PBBM na makapasok sa national. Tandaan mo, Sara, isa kang mayor. Isa kang mayor ng Davao na biglang lumundag papuntang vice-presidente. Dala-dala ka ni PBBM. Si PBBM Marcos, matagal nang kilala yan. Matagal na kami naghihintay na may isang Marcos na susulpot. Hindi ikaw ang nagpanalo kay PBBM. Si PBBM ang nagpanalo sa'yo. Si PBBM dinala ka sa national. Isa ka lang local official pala. Patawad daw dahil daw hanggang ngayon, lubog ang iba nating kababayan sa baha dahil sa malawakang korupsyon. Yes, lubog sa baha. Panahon pa ng tatay mo. May nagawa ba ang tatay mo? Nalubog sa baha ang mga kababayan natin 6 years. Meron ba siyang nagawa? Meron ba siyang naging solusyon para hindi na maging nalumubog sa baha ang ating ibang kababayan? Yes, malawak ang korupsyon. Sino ba ang mga sangkot? Hindi ba puro mga kaalyado ninyo ang sangkot? Sino ang sangkot? Sara, sana sinabi mo. Sino ang sangkot? Hindi ba yung kuya mo? 51 billion flood control project. 51 billion. So, nasa yung 51 billion? Bongo, tatay, at bayaw. 7 billion. Flood control din, DPWH. Asa na mga pera? Sino mga sangkot? Jinggoy, Villanueva, Chis Escudero, DPWH, lahat appointed ng tatay mo. Sagutin mo, sino mga sangkot? Diyan sa mga malawakang korupsyon na yan. Sino yung mga may kaso ngayon at kakasuhan pa? Hindi ba puro alipores ng tatay mo? Kaalyado, kaibigan, appointed. Lantarang pang-aabuso. Sino ba ang umabuso? Hindi ba yung mga kaalyado nyo, alipores nyo, appointed nyo, kaibigan ninyo? Patuloy ang pagtaas ng pangunahing bilihin. Tumataas daw ang presyo ng bilihin ngayon, sabi ni Inday Sayad. Sa panahon ng tatay mo, ang bigas nasa 80 pesos. Hirap na hirap, nagkakamuti na lang nga. Nagkakamuti na lang po yung iba nating kababayan. Alternatives sa bigas. Panahon ng tatay mo, ang taas-taas po ng gasolina. Umuwi ako 2018. Aray ko, ang bigat sa bulsa. Umuwi ako ng 2023, 2025. Nasiyahan ako. Bumaba ang presyo. Magkano ang bigas ngayon per sako? Sige, sabihin niyo po. Magkano ang bigas ngayon per sako? Ang dami mong mabibiling bigas ngayon na sobrang mura. 20 pesos, 29 pesos, 28. Panahon ni Digong, 80. Ang gasolina
nasa 80-90. Ang bigas nasa 80-90-100. Depende kung magpi-premium ka. So, ano sinasabi yung pangunahing, bilihin, tumataas ang presyo? Panahon ng tatay mo. Tandaan mo, panahon ng tatay mo. Yung mga flight attendant na yung mga sangkap, pangunahing sangkap, dinadala nila from ibang bansa pauwi ng Pilipinas. Bawang, sibuyas, lemon. O diba, nahuli yan. Nag-viral yan. Pinagtanggol pa natin. Kasi nga, ang mahal-mahal ng bilihin. Isipin nyo, pati ang sili, bawang, ang mahal ng presyo ng lemon. Talagang kasama sa pinapakargo, pinababagahin namin, yung mga bagay na yan. Dahil sa sobrang mahal ng bilihin ng panahon ng tatay mo. Buti ngayon bumababa na. Walang tunay na seguridad sa pagkain. Hello? Panahon ng tatay mo, natatandaan mo. Yung mga NFA warehouse natin, walang laman, pwede ka mag-bowling. Yung mga kababayan natin nasa lanta ng bagyo, ng baha, ano sabi ni Dio, maghintay kayo. Nangangalap pa ng salapi. Ang bigas po natin nangangalap. Pag yung pinamimigay ng DSWD that time, yung amag na bigas, di ba? Tapos nagsample pa sila, yung amag na bigas, sinala nila, kinain nila sa harap, television. Hindi naman daw magkakasakit, ligtas naman daw. Seguridad sa pagkain, nakikita mo ba ang ano natin ngayon, ang ginawa ni PBBM? Lahat ng ang dami po nating warehouse ngayon at yung process factory natin, napakarami na ngayon. Napakarami po natin ngayong imbak, million po sa magkakabilang warehouse na bigas. Handa si PBBM, meron pa tayo ngayon na organic plantation, o meron pa tayong yung sa bigas. Imbakan, sinisiguradong lagi tayong may sapat na bigas. Hindi natin kailangan mag-import. Dahil nga kay PBBM. Dahil noon, import tayo ng import, umasa tayo sa ibang bansa, so nakabase yung pagtaas ng presyo ng bigas natin sa ibang bansa. Wala tayong sariling produkto. So ngayon, nakadepende tayo sa mga magsasaka natin, kaya mababa po ang bigas natin. At meron tayong sapat, may seguridad tayo sa pagkain. Kasi meron tayong imbakan, may proseso tayo, may processing factory tayo, at suportado po ni PBBM ang ating magsasaka, mangingisda, at yung mga farmers natin. Ang dami ang inilagay na patubig para sa ating mga farmers. Meron pa sila mga solar. Hindi ko alam kung nasa ang planeta ka, yung utak mo, Inday Sayad. So, kung may nagkakasakit at bawian ng buhay dahil sa kakulangan daw ng facility and healthcare system. Hello? Panahon ng tatay mo, pandemic. Naghihingi po ng gamot ang mga mayor. Naghihingi ng gamot ang mga mayor sa presidente, magpadala kayo po ng gamot dito kasi maraming namamatay. Wala ko kakulangan sa gamot. Ano ang pinadala ni Digong? Face shield. Face shield po ang pinadala ni Digong. At nung binati ko siya ni Isko Moreno, humihingi kami ng gamot. Ang pinadala niyo po, face shield. Ano po gagawin namin sa face shield? Ituturok namin doon sa sa pasyente. Gamot ang kailangan, hindi face shield. Kakulangan sa facilities daw and healthcare system. So, sa panahon ng tatay mo, ang daming hospital, healthcare na kunwari itatayo, ginawa na lang pong bodega ngayon. Walang natapos. Wala pong natapos. Ninakaw po yung salapi. Nakita niyo ba ginagawa ngayon kasama na si F. Elisa, pati po yung yung mobile healthcare. Sa inyo na magpupunta mismo yung healthcare center. Parang ambulance sila eh. So, ano pinagsasasabi nito ni Sara? Diyos mio, Marimar. Tatakbo kang presidente, yung utak mo, yung puso mo, puro galit, paghigante, puro galit sa puso. Tapos gusto mong mag-lead ng bansa. Gusto mong mamuno ng isang bansa, pero puro galit yung nasa puso mo at paghigante. Saan mo kami dadalhin? Sa bangin?